Naisip nyo na ba kung paano napasa kamay ng mga Kastila ang Maynila? Ngayon, babalikan natin ang taong 1570. Isipin ninyo, ang Maynila noon, hindi lang basta lungsod, isa itong maunlad na kaharian sa tabi ng ilog, pinamumunuan ni Raja Sulaiman, isang makapangyarihang pinuno. Dumating ang mga Kastilang manlalakbay sa pangunguna nina Martin de Goiti at Juan de Salcedo na umaasang palawakin ang kanilang imperyo, pero hindi basta nagbukas ng pinto ang Maynila para sa kanila. Sinubukan muna ng mga Kastila na makipag-ayos. Gusto nila ng alyansa, kalakalan at siyempre kapangyarihan. Pero ayaw ni Raja Sulaiman ng dayuhang pamamahala, gusto niyang protektahan ang kanyang mga tao at ang kanyang lupain. Umingay ang sitwasyon. Mabilis na nauwi sa wala ang usapan, at gaya ng karaniwang nangyayari noong 1500s, kapag hindi nagkaintindihan sa salita, nagsisimula na ang labanan. Inatake ng mga Kastila gamit ang kanilang mga makabagong armas, mga kanyon at baril, ang Maynila. Matapang na lumaban si Raja Sulaiman at ang kanyang mga mandirigma, pero mayroon ang mga Kastila na wala ang mga lokal malalakas na armas at estratehiya sa pakikidigma dahil sa kanilang mga pananakop sa Amerika. Sa huli, nasakop ang Maynila. Itinayo ng mga Kastila ang isang kuta na tinawag na Intramuros at ginawa itong kanilang base. Mula roon, pinalaganap nila ang kanilang impluensya hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Luzon at kalaunan sa buong Pilipinas. Pero heto ang kahanga-hanga, kahit nasakop, hindi nawala ang diwa ng Maynila. Sa paglipas ng mga siglo, naging isang tunawan ito, isang lugar kung saan nagtagpo ang silangan at kanluran, kung saan naghalo ang kulturang Pilipino sa Kastila, Chino at marami pang iba. Kaya sa susunod na maglakad-lakad kayo sa Maynila, tandaan bawat kalye, bawat lumang simbahan, bawat bato sa Intramuros ay may kuwentong ibabahagi. Mga kuwento ng katapangan, paglaban, at kung paano hindi tumigil ang mga Pilipino sa pagtindig para sa kanilang pagkakakilanlan. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga petsa at labanan. Ito ay tungkol sa mga tao, katulad natin, na humuhubog sa mundong ginagalawan natin. Salamat sa panonood, at huwag kalimutan ang ating nakaraan ang gumagawa sa kung sino tayo ngayon.